Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 15, 2025, Tuesday. Update tayo kung may pagbabago ba sa posibleng bagyo na mabubuo sa may silangan at sa dadaanan nito. Ayon sa latest data ng mga international weather agencies, dalawang bagyo ang magkasunod na magpapaulan sa bansa dahil hihilahin ito ang habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Kasabay nito, isang tropical depression ang kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 1,925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. So itong bagyo na to, katulad ng mga nauna, palayo ito ng bansa at malabong pumasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Iba pa yung dalawang bagyo na parating na tinutukoy natin na pag-uusapan natin maya-maya. Dahil sa abagat, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar ng Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan at Southern Leyte. Posibleng magdulot ang mga pag-ulan na ito ng mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mababa at bulubundukin. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan o thunderstorm. Maging alerto pa rin dahil may posibilidad ng flash floods o landslide tuwing may matitinding pag-ulan. Bukod sa opisyal na ulat ng Pag-asa, narito rin ang latest update sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng ahensya nitong nakaraang araw. Pero gaya ng lagi nating paalala dito sa ating channel, ilang araw na nating sinusubaybayan ang mga sistemang ito gamit ang datos mula sa international weather agencies. Kaya mas nauuna tayong makapagbigay ng forecast at analysis. Ayon sa forecast summary ng Pag-asa para sa week 1 o July 14 to July 20, may low pressure area na inaasahang lalabas sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay inaasahang kikilos patungong Northern Luzon na may low to moderate chance na maging isang tropical cyclone. Bukod dito, isa pang low pressure ang posibleng mabuo sa northeastern part ng PAR na may mababang tsansa na pagiging bagyo sa linggong ito. Pagdating naman ng week 2 o July 21 to 27, inaasahan ng model forecast na magpapatuloy ang pagkilos ng unang low pressure area patungong northwest o papuntang southern China, habang may bababa hanggang katamtamang tsansa pa rin ito na maging bagyo. Samantala ang low pressure 2 sa may Taiwan at Ryukyu area na may mababang posibilidad rin ng tropical cyclone development ay kikilos din sa parehas na direksyon. Pangatlo, may isa pang sistemang inaasahang mabubuo sa silangang bahagi ng Tikad na may mababang posibilidad din ng pagiging ganap na bagyo. Ngunit kung titingnan natin ang European model, mas makikita nating may posibilidad talagang lahat ng mga ito ay maging ganap na bagyo. Ayon sa forecast ng European model, pagsapit ng Thursday o Friday, magiging isang tropical depression na ang unang low pressure area na siyang hinihinalang magpapalakas ng habagat na patuloy na magdadala ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang ikalawang low pressure area naman ay posibleng mabuo bilang isang tropical storm sa bahagi ng Taiwan habang nasa loob pa ito ng Philippine Area of Responsibility. At ang ikatlong sistema, bagamat nasa malayo pa, ay nagpapakita na rin ng senyales ng posibleng pag-develop bilang panibagong bagyo. Kaya't kahit na sinasabing low to moderate lang ang chance ng pag-develop ng mga ito ayon sa official forecast ng Pag-asa, pero anytime pwede nilang baguhin yan. Gamit ang mga international models, malinaw na posibleng lahat ng mga ito ay maging ganap na tropical cyclone. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa galaw ng mga sama ng panahon. Anumang pagbabago sa track, bilis at lakas ng mga ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa ating bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.